Magandang araw po sa ating mga kababayan. Meron po tayong pinakabagong update ukol sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, June 19, Thursday at sa mga susunod na 24 oras. Alamin natin ang mga naging pagbabago sa minomonitor nating potensyal na bagyo at anong mga lugar ang posibleng makaranas ng malalakas na mga pag-ulan. Para naman lagi kang handa kabayan sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong araw mga kabayan ay patuloy na nakakaapekto at nagdadala ng maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dulot ng low pressure area at easterlies naman ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan ayon sa pinakabagong datos, patuloy na binabantayan natin ang LPA at namataan sa layong 150 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. At dahil sa mga pag-ulan na dala nito ay asahan po natin sa mga pinakaapektadong lugar lalo na dito sa bahagi ng Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro, dito rin sa Oriental Mindoro at Metro Manila. Asahan na makakaranas ang mga nabanggit nating mga lugar ng maulap na kalangitan na may mga malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan na may mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon. Pinag-iingat din natin ang lahat ng ating mga kababayan dyan, no? Dahil posible ang pagkakaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may mga malalakas na buhos ng ulan. Samantala, Intertropical Convergence Zone naman ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat dyan po sa mga kababayan natin sa Davao Oriental, Surigao del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat at sa may Davao Occidental. Pinag-iingat natin ang mga lugar na ito dahil hindi inaalis ang posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa mga kabayan ay asahan na makakaranas po tayo ng maulang panahon lalo na sa buong hapon. Dahil po yan sa umiiral na easterlies kaya posible din ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy po tayo na mag-iingat dyan at maging handa sa lahat ng oras. Samantala, makikita natin sa ating weather animation ang mga pamumuo ng makakapal na kaulapan dulot ng low pressure area. Kaya asahan po natin mga kabayan na patuloy po tayong makakaranas ng mga pag-ulan dahil dito, lalo na po sa malaking bahagi ng Luzon. Hindi naman inaalis ang tsansa na lumakas pa ito bilang bagyo sa mga susunod na araw at yan po yung patuloy nating aantabayanan, yung magiging development nitong sama ng panahon. At kung sakali nga mga kabayan na lumakas ito bilang bagyo, ay tatawagin po ito bilang Bagyong Bising, ang ikalawang bagyo ngayong taon. Bukas, asahan na makakaranas pa rin tayo ng maulang panahon na may tsansa ng mga malalakas na mga pag-ulan. Maging alerto po tayo lahat dyan mga kabayan sa mga nabanggit nating mga lugar, no? At mag-ingat sa banta ng flash flood at landslides dulot ng mga pag-ulan na ito. Yan po muna ang ating pinakabagong ulat panahon ngayong araw mga kabayan. Manatili po tayong alerto at patuloy po tayo na mag-ingat. Ito po ang inyong ulat panahon ng bansa, maaasahan anumang panahon.